Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Una nang nagbigay ng pahayag ang China na hindi sila sang-ayon sa ginagawang pagtulong ng North Korea sa Russia, partikular na ang pagpapadala ng mga sundalo ni Kim Jong-un upang tulungan ang mga sundalo ni Vladimir Putin. Sa mga nakaraan ko ng video, nasabi ko na Ukraine na mismo ang nagkumpirma na nakasabak na sa laban ng mga sundalo ng North Korea sa Ukraine. Sa kasalukuyan, ang pagpapadala ng mga sundalo ng North Korea sa Russia ay nagkaroon ng ambag sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Subalit kung magpapatuloy pang magpapadala ng mga sundalo si Kim Jong-un para kay Vladimir Putin, sigurado na umano na mas lalala pa ang magiging gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia at maraming mga bansa ang madadamay. At ito ang pinaka-iniiwasang mangyari ng Amerika na ayaw din palang mangyari ng bansang China. Ginalit ng bansang North Korea ang itinuturing nilang best friend at pinakamalaking supplier nila ng kahit anong maisip mo na nasa bansa ni Kim Jong-un sa kasalukuyan. Hanggang sa ngayon ay medyo tahimik pa ang China tungkol dito at hindi pa gumagawa ng aksyon. Pero maraming eksperto ang naniniwala na hindi lamang nagpapahalata ang China at kilala silang kaya nilang pagtakpan kung ano ang kanilang tunay na nararamdaman. At yun ay ang nag-uumapaw na galit. Siguradong dismayado sila ngayon dahil tila nawawalan sila ng kontrol sa isang bansang kagaya ng North Korea na kanilang inaruga mula pa lamang nang ito'y nagsisimula at bumubuo ng sariling gobyerno. Sa totoo lang, malaki ang pagkadepende ng North Korea sa China at ang China kailangan din naman ng North Korea parang bilang kanilang kakampi at kasangga laban sa bansang Estados Unidos na mortal na kalaban ng China. Kilala ang bansang China at ang North Korea na parang magkuya na ang turing sa isa't isa. Pero syempre, ang China ang nagsisilbing mas nakakatanda habang bunso lamang niya ang North Korea. Madalas sa isang pamilya, ang kuya ay kayang-kayang utusan ng kanyang mga nakababatang kapatid lalo pat handa niya itong ipagtanggol sa mga kalaro nitong bully at nabibigyan din ng pera kung minsan. Pero sa ngayon, ang North Korea na itinuturing ng mas nakababatang kapatid ng China ay tila tinubuan na ng sungay na kaya ng sumagin kahit pa ang kanyang kuya-kuyahan, ang bansang China. Kaya din naman personal na sinabihan ng Amerika ang China na pigilan na ang kanilang nakakabatang kapatid na tigilan na ang pagpapadala nito ng mga sundalo sa Russia upang lupigin ang Ukraine. We have communicated with the PRC about this matter to make clear that we are concerned about it and that they ought to be concerned about this destabilizing action by two of its neighbors, Russia and North Korea. I'll let them speak for themselves, but we have been making clear to China for some time that they have an influential voice in the region, and they should be concerned about steps that Russia has taken to undermine stability. Isa pa sa mga ikinababahala ngayon ng China ay ang ginawang missile testing ng North Korea noong mga nakaraang linggo lamang. Ito pa lang may tuturing na pinakamalaking missile testing na ginawa ng North Korea sa kanilang kasaysayan. Ang mga missiles na ito ay may kapasidad din na makarating sa iba't ibang bahagi ng mundo kahit pa sa Estados Unidos. Demonstrated by this test and the test last December with its solid fuel propellant technology. The last missile test and this missile test both demonstrated that North Korea is making strides in using solid fuel propellants, which essentially make it less detectable than if it continued to use liquid fuel propellants. What remains unclear is whether North Korea has developed a way to deliver a warhead on an intercontinental ballistic missile track. The test this week theoretically had the range to reach the U.S., but the missile was shot straight up in the air and not on the ballistic missile path that would be required if North Korea was actually in a war. Isa pa sa dahilan kung bakit medyo nangangamba ngayon ang China sa mga nangyayari ay dahil din pala sa mga nakalipas na taon. Ang China ay medyo dumidistansya mula sa North Korea. Sa katunayan, ang mga produktong pagkain na itinatransport ng China patungong North Korea
ay bumaba ng hanggang 78% kumpara noong nakaraang taon. Nangyari ito habang ang North Korea ay nakakaranas ng kagutuman sa taong ito, taggutom na pinakamalala sa kanilang bansa mula noong dekada 90. Nabanggit ko na rin na isa pa sa matatanggap ng North Korea mula sa pagtulong nila sa Russia ay ang 700 metric tons ng bigas kada taon. Isa na naman itong malaking sampal sa China na dating sila ang nagpapadala ng bigas para makain ng mga North Koreans. Subalit sa ngayon ay hindi ito napapansin ni Kim Jong-un. Mas prioridad niya kasi ang pagpapalakas rehiyon sa pamamagitan ng pagkuha nito ng mga makabagong armas at teknolohiyang pangdigma mula sa bansang Russia. Iniisip din ngayon ng China na kung magiging mas malakas ang pagkadepende ng North Korea sa ibang mga bansa, bababa ngayon ang magiging pagkadepende nito sa bansang China na ayaw mangyari ni Xi Jinping dahil mababawasan ang kanilang impluensya sa bansa ni Kim Jong-un. Ayon kay Xi Jinping, lilimitahan niya ang kanyang ginagawang pagtulong sa North Korea hanggang sa ma-realize nito kung sino dapat ang lalapitan sa tuwing kailangan nito ng tulong. Sa totoo lang ay dapat nga na ikatuwa ng China ang pagpapadala ng North Korea ng kanilang mga sundalo sa Russia upang tulungan ito laban sa Ukraine. Pero bakit nga ba nanggagalaiti ang China sa ginawang ito ng North Korea? Hindi ba't sila ay kilalang magkakaibigan at magkakasangga? Sa umpisa pa lamang, ayaw na ng China na ang mga sundalo ng North Korea ay naroon sa Ukraine na isa-isa din namang mamamatay. Ang bansang Ukraine ay gumawa pa ng isang hotline para lamang sa mga North Koreans na may kasama pang mga videos. Ito ay upang ipakita sa mga sundalo ng North Korea kung ano ang sasapitin nila kung sakaling sila ay sumuong na sa totoong laban. Ang hotline na ginawa na ito ng Ukraine ay para akitin ang mga sundalo ng North Korea na abandonahin ang kanilang misyon at makipagyera sa hindi naman nila bansa at hindi naman nila away. Ngayon, nagagalit ang China dahil gusto nila sila lamang ang nakakakontrol sa North Korea. Ang border ng China at North Korea ay strategically important para sa bansang China. Nagsisilbi din itong proteksyon ng North Korea mula sa South Korea. Noong ang West ay magpataw ng sanction sa North Korea na may kinalaman sa trading o pakikipagkalakalan, ang China ay hindi nagpapigil at patuloy pa rin nakipag-trade sa North Korea. Subalit dahil sa pagpapahiram ng North Korea ng kanilang mga sundalo sa Russia, naisip ngayon ni Xi Jinping na nawawala na siya ng kontrol sa kanyang babe boy na North Korea. Hindi din pala nagsabi ang Russia sa China na hihiram sila ng sundalo mula sa North Korea. At ang North Korea naman, agad-agad ding nagbigay ng hindi man lang kumukonsulta sa kanyang kuya-kuyahan. Pakiramdam tuloy ngayon ng China ay binaypas sila ng dalawang mga bansang itinuturing niyang mga kapatid. Kilala ang bansang North Korea na mahigpit na kaalyado ng bansang China. Malaki ang tulong ng China kay Kim Jong-un lalo pat dahil sa China kaya maganda ngayon ang ekonomiya ng North Korea. Nagbabala din noon ang North Korea na handa nilang tulungan ng China kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila at ng bansang Taiwan. Tulad ng China, ang North Korea ay may nais ding patunayan at kayang gawin ng lahat, mapanindigan lamang nila ito. Ang North Korea na kilalang isang nuclear-powered na bansa ay tila hindi natatakot sa maaari nilang sapitin kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain na nagdudulot ng takot sa mga residente ng South Korea at sa mundo. Ang North Korea ay isa sa mga pinaka-nagsasariling bansa sa buong mundo, kaya naman hindi basta-basta nakakapasok dito ang sino man nang walang kaukulang permiso at pag-anyaya mula sa presidente nito. Pero ayon sa mga eksperto, ang China ay maaaring may full control sa ekonomiya ng North Korea pero wala silang kontrol pagdating sa foreign policy ni Kim Jong-un. Nagnanais ang China na sirain ang Estados Unidos kasama ang West, kontrolin ang Asia at ariin ang halos buong mundo. Pero marami silang dapat na isalang-alang dahil kung hindi ay magiging kalaban sila ng buong mundo. Kilalang kaalyado ng bansang China ang bansang Russia hanggang sa kasalukuyan pero hindi nagbigay ng direktang pahayag si Xi Jinping na suportado niya si Vladimir Putin sa pagkubkob nito sa bansang Ukraine. Hindi din maaaring magpadala ang China ng kanilang mga tropa upang tulungan ang Russia laban sa Ukraine dahil sa oras na gawin nila ito, tiyak na papatawan ng West ng sangdamakmak na sanctions ang China at ito ang pinaka-iniiwasan ni Xi Jinping. Dahil tiyak na hindi nila kakayanin na mapatawan pang muli ng mga sanctions, lalo pa trading ang pinagkukunang yaman ng China. Maraming mga bansa ngayon sa Asia ang galit na galit sa China lalo na ang Pilipinas. Hindi makakaya ng China kung sa kabila ng galit ng maraming bansa sa kanya
ay mapapatawan pa sila ng sanctions na tiyak na magpapabagsak sa kanilang nanghihina ng ekonomiya. Kaya naman sa ngayon, walang magawang China kundi ang manghinanakit na lamang habang nakikita niya ang kanyang bunsong kapatid na nakukuha ang kanyang mga nais para siya naman ang maging bida mula sa bansang Russia. Makabagong teknolohiya, magagandang armas at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay pangako ng Russia sa North Korea kapalit ng pagpapadala ng mga sundalo upang tulungan ang mga sundalo ni Putin. Natatakot ang China sa maaaring makuha ng North Korea mula sa Russia, pero kahit ano naman atang bansa sa mundo ay natatakot sa maaaring makuha ng North Korea mula sa Russia, bilang kilala din ng North Korea na walang inaatrasan at walang kinatatakutan. Ang China ay may ibang taktika pagdating sa pagpapalakas ng kanilang bansa. Mahusay ang China sa pagre-repair ng isang issue gamit ang pirmahan sa mga papel upang mapahupa ang anumang kaguluhan. Subalit pagkatapos ng ilang taon, tsaka naman gagawa ng paraan ng China upang makuha ang nais nila at maipagtanggol ang kanilang interes. Hindi kagaya ng North Korea at Russia na sugod lang ng sugod. Ang China ay may sariling tahimik na paraan na ginagamit upang makuha nila ang kanilang nais habang ipinapamukha nila sa mundo na maganda ang kanilang intensyon. Subalit ang China ay may kasunduan sa North Korea pagdating sa seguridad at puwersang militar. Kung sakaling ang North Korea ay magdesisyon na makipagyera sa kahit alinmang bansa, partikular na ang direkta nilang pakikipaglaban sa Ukraine para sa Russia, mapipilitan ng China na saklolohan ng North Korea dahil na din sa kanilang kasunduan. Mahihila ngayon ang China sa isang gulo na unang-una ayaw nila at pangalawa ay magiging magastos para sa kanila kaya talagang ayaw nila. Kaya naman ang alyansa sa pagitan ng China, Russia, Iran at North Korea, masasabi natin na tila nagpaplastikan lamang ang mga bansang ito. May kanya-kanyang ipinaglalaban at kulang sa koordinasyon. Ang tingin ng mga tao sa alyansa ng apat na bansang ito ay malakas, matatag at solido dahil na din siguro sa diktatorial na pamumuno ang umiiral sa mga bansang ito kaya nagmumukha silang malakas. Pero sa likod pala ng pagbabalat kayo nilang ito ay sila mismo ang nagpapaligsahan. Ang isang alyansa kasi dapat ay may isang mission, vision at values. Hindi dapat sila naghihilahan at lalong hindi dapat sila nagpapaligsahan. Hindi ito matatawag na alyansa kung sila mismo ay nagpaplastikan.